title po dito ay yung Prepare to Meet Your God. Yung mga sinasabi ni John Rex kanina na yung what if ito na yung huling araw, yung huling oras na maglilingkod tayo sa Panginoon. Ano ba yung gagawin natin? At kapag tinanong tayo na pag last day na nga natin to, prepared ba tayo na humarap na sa Panginoon? At etong topic na to, sabi diyan, open invitation to, na lahat tayo pwedeng sumunod o pwedeng pumunta sa invitation na to na sinasabi nga dito. Tapos sabi nga sa John 4:29, sabi diyan yung woman at the well yan, sabi niya, "Come, see a man who told me all things that I ever did." Na siya din kasi, na-meet niya si Jesus at siya mismo, nag-i-invite siya ng mga tao na, kilalanin niyo din yung nakilala ko, si Jesus. Kasi nga lahat tayo invited, open invitation siya. Wala siyang RSVP na para lang to sa lahat ng mga matatalino o magagaling, kundi lahat pwedeng pumunta, walang pinipili. Lahat pwedeng sumama, mag-join. At lahat din ng gustong maranasan, di ba si Lord, pwedeng mapuspos. Tapos, na-encounter ko kasi itong message na to nung isang devotion ko nung February. Sabi dito sa Genesis 18:1, "Now the Lord appeared to Abraham by the terebinth trees of Mamre in Hebron, while he was sitting at the tent door in the heat of day." Nung nabasa ko to, napatigil ako. Sabi ko, grabe kainitan ng araw, binisita ni Lord. The heat of day, tapos naalala ko yung woman at the well nga. Na-meet niya din si Jesus, 12 noon nga. Tapos, parang grabe heat of day, parang walang ibang oras na pinili, kundi heat of day. Tapos, tayo, di ba, kapag may mga meeting na gaganapin, nagpe-prepare tayo, kagaya nung nasa picture, o kaya pag may alis, may gala, may kikitain, talagang nagme-makeup, nag-aayos. Tapos minsan nga din, di ba, sa school, minsan, di ba, ang ginagawa talaga ng mga estudyante sa school, yung kapag may ipapasa, talagang naghahanda ng ng mga requirements nga para maipasa nga yun. Tapos minsan din yung mga pagpe-prepare na ginagawa, kunyari sa umaga, mga papasok sa school, sa work, nagpe-prepare na mga pagkain, o kaya pag may alis na gagawin, magta-travel, ipe-prepare lahat ng passport, lahat ng bag, lahat ng gamit na kinakailangan. At tayo, nagpe-prepare po tayo kasi alam natin na may mangyayari, tas alam natin na may gagawin tayo, alam natin na may parating. At balikan natin yung Genesis 18:1. Yan. Di ba ang sinabi dyan na pagbisita ni Lord, yung pag-appear niya kay Abraham, heat of day, kainitan. Ito yung oras na ayaw natin mag-outreach. Ito yung oras na ayaw natin makipagkita sa kung sino man. O kaya kung lalabas tayo, yung gusto natin naka-sunscreen pa tayo, yung dapat naka-shades, naka-payong, kasi nga kainitan. Tapos, ayun nga, ito yung oras na yung ayaw natin lumabas na hindi presko yung damit natin. Pero yun nga, yung sa Genesis 18:2-7, hindi ko na po nilagay yung mga verse yan. Yung pagbisita, yung pag-appear ni Lord sa labas ng tent ni Abraham dito. Yan, ang nangyari dito, tinanggap siya ni Abraham, tapos naghanda agad siya ng makakain nga nila. Tapos nung panahon pala na to, may mga travelers na gumagala sa daan, tapos naghahanap sila ng tubig na maiinom, yung mare-refresh talaga sila. Tapos si Abraham, hindi siya prepared nga na si Lord pala yung makikita niya na traveler, parang ganon. Kaya ayun, kapag binasa natin to, makikita natin na yung hinandaan talaga ni Abraham, yung mga heavenly visitor niya na sa atin, di ba, kapag may mga bisita tayo, ang ginagawa natin, buksan yung electric fan, buksan yung aircon, tapos ilabas yung mga plato na mamahalin, yung mga antique, yung mga kutsara na hindi ginamit sa ilang taon kasi nag-iintay ng bisita. Yung mga ganun na paghahanda yung ginagawa natin. Pero si Abraham nga, ginawa niya yung makakaya niya para mapaghandaan yung mga heavenly visitor nga niya. Tapos sabi nga dito, sa sobrang yaman ni Abraham, simple nga lang yung paghahanda na ginawa niya. Tapos, pag binasa pa po natin yung chapter na to, mababasa natin sa chapter 10 na
nagkaroon ng blessing yung pagtanggap nila Abraham sa heavenly visitors nga. Sabi dito, I will surely return to you at this time next year, and behold, Sarah your wife will have a son. And Sarah was listening at the tent door which was behind him. Na pag-connect ko kasi, na ano ko, oo nga no, ni-receive nila si Lord, yung tinanggap nila, tapos yung winelcome talaga, tapos afterwards may blessing. Kaya yun nga, matututunan natin na kapag tinatanggap natin, wini-welcome natin si Lord sa mga buhay natin, may blessing nga talaga na kaakibat. At kapag tayo, di ba, si Lord naman, yun nga sinasabi, di ba, ano yun? Yung intentional si Lord na gusto naman talaga niya tayong katagpuin. Pero tayo ba, yung ready nga po ba tayo na tanggapin siya o pagbuksan siya ng pinto? Tapos, ayun nga, sabi dito, ayan, sige, next natin. Para mas maunawaan po kung paano ba yung tunay na paghahanda sa mga divine encounter, may 3 P po tayo na pag-aaralan. Yan, yung unang P, yan, the pivot. Pag Pilipino ka, parang ang basa mo, the pivot. Pero the pivot pala siya. Tapos, yung meaning po ng pivot, ang ano, yung meaning nito, yung meron kang ginagawa, pero biglang na-shift yung attention mo. Ganon. Tapos kay Lord, ito naman talaga yung ginagawa mo, pero dahil na-encounter mo si Lord, parang nabaling na sa ibang attention yung ginagawa mo. Tapos yung example nito, yung ano siya, shift siya. Yung naglalaba ka naman talaga, pero nag-chat yung kumare mo. Tapos nakipagchikahan ka na, ay, naglalaba nga pala ako. Parang nalimutan mo. Tapos, ito din yung minsan na, yung nagre-review ka sa school, sa exam nyo, tapos napapansin mo, nagle-lettering ka na. Parang sinusulatan mo na yung mga notebook mo, ay, nagre-review nga pala ako, ito nga pala yung ginagawa ko. Tapos may mga moment pa na, yung nagge-general cleaning ka sa bahay nyo, tapos bigla ka may nakita na picture mo nung kabataan mo, bigla ka nag-relapse, parang, ay, ito, hanggang hindi ka na natapos sa paglilinis. Kasi nga, ibig sabihin, may shift na nangyari. At ayun yung meaning ng pivot. Tapos sabi nga dito, turning from the mundane to the Messiah. At pag sinabing mundane, meaning nito, yung kawalan ng pakialam. Yun. Kawalan ng kapakialam. Basta yung walang pake, ganon. Yun yung meaning ng mundane. Tapos, yun nga, yung unang pivot dito is yung the physical pivot. Yan, sabi po sa verse, so he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him, and when he saw them, he ran from the tent door to meet him. Ito, yung kay Abraham, nung nakita niya na dumating si Lord, na nag-appear si Lord, hindi siya basta kumaway lang na, uy, napadaan kayo, kundi winelcome niya talaga. Sabi diyan, he ran from his tent door. Hindi, tumakbo siya at inasam niya na paglingkuran nga at pagsilbihan nga si Lord nung nakita niya. Ibig sabihin, yung physical pivot, nung na-encounter niya si Lord, nag-respond yung physical niya, ganon. At sa atin, di ba, pag worship po, pag ayan na yung presence ni Lord, di ba, talagang napapataas na yung kamay, napapaluhod, at yung response ng katawan natin, iba na, yung nagpapahinga lang naman si Abraham, pero dumating si Lord, biglang tumakbo si Abraham. At sa atin, di ba, yung ito naman talaga yung ginagawa natin, pero na-encounter natin si Lord, yung parang nag-respond na yung katawan natin sa mga pag-worship. At ayun nga, sabi nga dito, yan, kapag nararamdaman natin na yung kumikilos na din si Lord sa mga worship, ano po yung ginagawa natin, di ba? Pag sa church, pag alam natin, ito na yung umuulan na ng kapuspusan, isa ba tayo sa mga tao na nagpapapuno talaga kay Lord, yung nagpapapuspos, o kaya isa tayo sa mga observant na, uy, sino kaya mga matutumba dito? Sino kaya tatayo dito para magsi-CR? Uy, nakailang tayo na? Yung mga ganon, yung parang ready ba tayo na, ready po ba mag-respond yung katawan natin sa mga ginagawa ng Panginoon? Tapos ito, kung gusto natin maging disciplined nga tayo, spiritually, yung physical natin, dapat sumunod nga din doon sa nagawin yung mga pleasing sa harap ng Panginoon.
Tas yung pangalawa naman po, yung the spiritual pivot. Sabi dito, they immediately left their nets and followed him. At nung tinawag ni Jesus yung mga disciple, sabi dito, instant nilang iniwan yung mga nets nila. Hindi na nila pinagpag, sinampay, basta sumunod na sila agad kay Jesus nung time na yan. Isa sila sa mga spiritually lost, pero natagpuan din ng Panginoon. At kung sa buhay po natin ngayon, ano kaya yung mga nets na dapat nating iwan? Na lagi na lang ba dapat may isusuko kay Lord? Pero yun nga, dapat nga, laging may mga pagsusurrender. Kasi nga, pag walang surrender, yung hindi ka talaga matatawag na disciple nga ni Jesus. Tapos doon ko nga din na-realize na yung ang bigat nung verse na sinabi talaga na yung kung sino yung mas mahal yung magulang kaysa kay Jesus, diba, is not worthy of Him. Kasi nga, yun nga, may sinusurrender talaga kay Lord sa mga pagsunod. Tapos kung sino yung mas pinapahalagan yung career na nangaagaw ng buhay, diba, hindi din worthy sa Panginoon yun, o kung sino man yung naagaw na ng kung ano mang ginagawa, yung mga pagsunod kay Lord is not worthy of Him. Yun. Tapos, sa pagsunod kay Lord, may sinusurrender po kasi nga, yun nga, hindi tayo matatawag na disciple kapag wala tayong sinuko sa Panginoon. Tapos, yun nga, tapos na-realize ko din dito, yung pag nagpapa-salvation prayer, yung hindi mo naman talaga i-chat yung mama, wait lang, tatanggapin ko ba si Jesus? Yung parang hindi ka na nagpapaalam. Tapos pag water baptism, di ba, public declaration talaga to na sumusunod ka na kay Jesus. At hindi ito yung moment na yung nagpi-please pa tayo ng mga tao, kundi yung pag na-encounter na natin si Lord, may shift, may biglaan na pag-surrender, pagtalikod sa kasalanan, para nga makasunod sa Panginoon at ma-encounter nga din siya. Tapos yung pangatlo, yung social pivot. Sabi dito sa verse, ito yung kanina na, the woman left her water pot, went her way into the city and said to the men, come see a man who told me all things that I ever did. Etong woman at the well na to, yung goal naman talaga niya, kaya siya pumunta dun sa balon, yung para nga mag-igib ng tubig. Pero na-meet niya dun si Jesus, tapos nakilala niya yung living waters. At na-transform nga din yung buhay niya. At ang nangyari, na-shift yung goal niya na iigib naman talaga siya, pero bigla na siyang nag-share about kay Jesus. Tapos yung sobrang saya niya, di ba? Nakalimutan niya na yung ultimate goal niya na mag-igib, kundi nakilala niya na yung ultimate savior niya. Tapos nung pumasok po ako sa church, yung wala naman akong ibang goal, kundi yung makinig lang tapos makilala si Lord. Hindi ko din naman in-expect na yung ipapakilala ko din si Lord sa iba. Tapos nung Monday, nakinig ako sa music workshop, sinasabi doon ng mga musician, nagtatestify sila na hindi ko naman talaga goal maging musician, pero bigla akong pinag-drums ni Lord. Parang sabi ni Gab, pinush ako ni Lord noong 2019 na sumunod kay Lord at mag-drums para sa Kanya. Yun nga, yung sinasabi dito, yung pivot, yung shift na nangyari, yung iba naman talaga yung goal mo. Pero dahil na-encounter mo si Lord, na-align yung buhay natin sa kalooban niya. Tapos, itong social pivot na sinasabi dito, hindi lang ito yung social na maraming tao, kundi yung social norm na pinaniwalaan na natin na akala natin tama yung gantong mga bagay. Pero nung nakilala natin si Jesus, na tama nga yung mga mindset nga din natin. Itong woman at the well, ang akala niya nga, di ba, yung madami siyang kinakasama, pero umayos nga din afterwards. At ganun din sa atin yung ang dami nating alam before, pero dahil nakikinig tayo kay Jesus, yung unti-unting umaayos nga po yung mga iniisip natin. Sabi po sa Isaiah 55, everyone who thirsts, come to the waters. And you who have no money, yung mga walang pera daw, come buy and eat. Yes, come buy wine and milk without money and without price. Tapos, next natin yung picture. Sabi kasi na yung mundo nga ngayon, super connected na siya. Connected na yung isang chat mo lang,
ma-update ka na about sa nangyayari sa kapamilya mo sa ibang bansa. Tapos, basta connected na kasi nga meron ng may internet na, tas may mga social media at cellphone nga. Pero sabi nga dito sa nabasa ko na yung mundo ngayon, super na siya, connected, pero distracted din daw yung mga tao. Na nadadivert nga yung mga attention. Kahit yung mga Kristiyano na dapat nga ang ginugol po natin, yung ma-reclaim natin yung attention natin na nakatuon kay Jesus. Yung sinasabi nga sa verse na, yung i-redeem po natin yung mga time natin, for the days are evil na. Tapos, eto nga sabi dito, ano daw yung mga nets and jars natin sa panahon ngayon? Yun daw yung mga social media, yung mga kabisihan, at yun yung mga maling priority. Na kung minsan, nadidistract na nga tayo doon na hindi natin napapansin na andyan na pala si Lord sa harap natin, na isang pray na lang pala, masasagot na yung prayer natin. Isang basa na lang ng chapter sa Bible, yung ma-encounter mo na yung message ni Lord sa'yo. Pero yun nga, dahil may mga moment na distracted po tayo, hindi natin nakikita yun. Ayun. Tapos, pangalawang P naman po, yung provision. Yung una, pivot, yung shift, tapos ngayon, provision. Internal readiness over external works. May mga moments na pag magsisimba po tayo, di ba hindi naman talaga natin feel na umattend? Kasi minsan, guilty tayo sa mga nagawa natin. May mga moment na hindi natin, basta parang hindi natin feel ganon. Pero ang sabi nga dito, yung provision na pagpe-prepare na ma-meet si Lord, yung hindi naman yun about sa kung ano ba yung dala natin na offering kay Lord. Pero gaano ba tayo ka-willing ma-receive yung si Lord mismo, yung presensya ng Panginoon. Tapos yun nga, yung preparation para ma-meet si Lord, hindi yung madami kang dala, yung ang dami mong ginawa, kundi yung basta ready ka lang, basta Lord, ikaw lang yung gusto ko na makatagpo, yung ganon. Tapos yung una dito, yung provision of oil. But the wise took oil in their vessels with their lamps. Itong yung mga wise virgins, ang hindi naman talaga nagligtas sa kanila yung pagiging wise lang nila. Hindi sapat yung, kasi matalino sila kaya nakasama sila sa bridegroom, kundi wise sila, tapos nag-ready pa sila. Yun. Kaya, ayun, ang sinasabi dito, di ba, maging wise tayo, na nagre-ready tayo na ma-meet yung Panginoon para pag dumating na siya, yung prepared nga din talaga tayo. Tapos, ayun. Hindi sapat yung marami lang tayong alam kay Lord sa lahat ng mga paglilingkod, tapos okay na, taguyod na. Pero dapat, yung ready tayo magpapuno nga sa Panginoon, kasi si Lord naman talaga yung nagpa-provide nga ng yung anointing nga, yung oil. Tapos yung pangalawa, yung provision of grace. But the father said to his servants, "Bring out the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and sandals on his feet." Na itong, yung anak, di ba, sa kwento niya po, alam natin na yung nagpe-prepare siya ng speech para pag bumalik siya sa tatay niya, yung tatanggapin pa din siya. Yan, nagpe-prepare siya ng speech na kahit maging servanta lang ako ng tatay ko, basta makabalik lang ako sa bahay niya. Tapos parang inano nga doon ng anak na, yung unworthy na siya na matawag na anak ng tatay niya. Pero yung father, ang ginawa niya dito, di ba? Nag-provide siya ng best robe, tapos nagbigay pa siya ng singsing doon sa anak niya nung pagbalik niya. Ito yung hindi ma-earn yung yung pagiging anak kay Lord. Parang hindi siya basta ma-earn na basta Lord, ganto ganyan. Yung parang ang dami nating pinaprepare na speech bago bumalik kay Lord. Pero ayun nga, sonship, anak kasi tayo ni Lord, kaya yung grace ipoprovide niya sa atin. Yung kanta kanina, yung sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, di ba? Kasi nga yung grace, pinoprovide yun ni Lord para hanggang dumating siya, di ba? Yung makakaya natin. Kasi nga, sa biyaya niya tayo nabubuhay, kumakapit at umaasa nga din.
Tapos sabi dito sa Luke 15, ano ba yun? Hindi ko po nalagay. Luke 15:20. Ito yung time na yung tumakbo yung tatay papunta sa anak niya. Kasi nga sabi, may isang Jewish tradition yung mga tao dito na explain ko po later. Pero ayun nga, sabi dito, kasi yung isang tatay na matanda, parang hindi na siya katanggap-tanggap kung tatakbo siya. Kasi nga matanda na siya, tapos tumakbo pa. Parang sa lugar nila dito, hindi daw yun katanggap-tanggap na ganun yung mangyari sa tatay na, yun ang tanda na, tapos pinatakbo pa dahil lang imimit yung rebellious na anak. Ganun. Tapos, pero yun, ginawa pa rin yun ng tatay kasi nga graceful siya. Pero mamaya may explain po ako about dito sa prodigal son. Tapos yung pangatlo naman na provision, yung living provision. Yung sinabi po ito pa din yung sa woman at the well, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst, but the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life. Na ito, di ba? Yung goal po ng woman at the well, yung mag-igib nga lang. Pero na-shift yon, na iba yon nung pinakilala na ni Jesus, yung totoong living water na kapag nag-jump ka doon, kapag tinanggap mo yon, yung longing ng mga kaluluwa natin, ng puso natin, nasa-satisfy na nga forever. At yung picture dito, sabi dyan, yung generation din daw ngayon, yung laganap na yung sinasabi na yung self-love, self-care, ano pa ba? Basta yung mga about sa self nga, yung mga self-help, ganon. Pero ayun nga, may mga moment na yung nagpo-focus na nga lang sa sarili. Pero kahit yung mga Kristiyano, di ba, may mga moment na basta inaano na lang yung sarili para mataguyod sa Panginoon. Pero sufficient naman talaga yung grace ni Lord na magsusustain sa atin hanggang makita natin siya. Tapos yun nga, may mga tao ngayon na yung pina-perfect nila yung mga katawan nila para lang maging katanggap-tanggap sa sanlibutan. Pero yun nga, ang kailangan kasi ng Panginoon, yung mga puso natin. Kasi nga, yun nagpo-provide nga din siya. At yung sinabi kanina na mas mahalaga yung pagiging ready mo internal, yung puso mo maayos, kaysa dun sa ang dami nating mga pagmi-ministry na ginagawa, pero yung burnout ka na at di mo na marinig yung tinig ni Lord kasi nga nakafocus na doon. Tapos, yun, sabi dito, hindi pagpe-prepare sa pagdating ni Lord yung aayusin muna natin yung sarili natin bago tayo lumapit. Kundi ang totoong preparation po doon is yung lalapit tayo kay Lord para maging maayos po tayo. At sabi po sa Psalm 27, when you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. At sa Revelation 22, and the Spirit and the bride say, come, and let him who hears say, come, and let him who thirsts come. Whoever desires, let him take the water of life freely. Sa Tagalog, sabi dyan, wala itong bayad. Itong presence ni Lord, di ba, walang bayad. Hindi naman tayo kumukuha ng ticket na ino-order pa natin para lang ma-encounter si Lord. Kundi, kung sino yung may gustong ma-encounter si Lord, come. Sabi dyan, come. Wala tong bayad. Take the water of life, di ba? Kaya kung sino man yung nauuhaw ngayon sa presence ni Lord, wala tayong ibang gagawin kundi come. Kasi iniintay din tayo ng Panginoon. Tapos yung pangatlong P naman, yung unang P, yung pivot, tapos pangalawa, provision. Tapos yung pangatlo, yung persistence naman. Staying awake for the encounter. Sabi dito, meeting God often requires a long obedience or a refusal to give up until the encounter is realized. Yan, yung pag-meet mo yung pag-meet natin kay Lord, hindi siya sapat lang na, yung iintayin nga natin siya sa 10 minutes lang, tas kundi yung talaga, may persistence talaga tayong kailangan gawin para ma-encounter nga yung Panginoon. Tapos yung, kunyari sa mga pagbili natin, di ba, sa mall, yung parang naikot mo na lahat pero di mo pa din makita yung
hinahanap mo, kaya iikot ka ulit, tas hanggang makita mo na yun. Tapos sa marketplace, minsan na-encounter ko yung lahat na chat, is this still available? Yung parang lahat na chat mo na, pero wala, hindi mo makita yung hinahanap mo. Pero ayun nga, sabi dito, yung encounter kay Lord, nagaganap siya dun sa mga tao na hindi tumitigil maghanap sa Panginoon mismo. Tapos yung una po dito na point, yung persistence in prayer. Sabi dyan, I say to you, though he will not rise and give to him, because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Ito yung sinasabi na yung friend at night, yung makulit, yung katok ng katok, friend, may bisita ko, pengi naman tinapay, kailangan siya mabigyan. Tapos, hindi na pwedeng hindi na kita pwedeng pagbuksan kasi nga, tulog na kami ng mga anak ko. Parang hindi na. Pero ito, yung friend na to, yung katok ng katok hanggang napagbuksan nga siya, tapos napagbigyan. Sabi nga dyan, hindi siya bumangon kasi kaibigan niya yon. Kundi bumangon yung friend na yon kasi katok siya ng katok. Yung parang narindi na. Tapos sabi nga dito, si Lord, ino-honor niya yung mga hindi tumitigil sa pagkatok. Yung ino-honor ni Lord, yung hindi tumitigil sa pagpe-pray. At yung ino-honor ni Lord, yung hindi tumitigil sa pag-iintay sa Kanya. Tapos yung naalala ko dito, may friend ako nung college, ang pangalan niya Faith. Tapos palagi kasi kami nagkukulitan, magkapikunan kami. Tapos ang ginagawa ko sa kanya, yung pag ginawa ko yun, pikon na siya agad. Yung kalabit na, yung ginaganon mo talaga. Parang pag ginawa ko yun, yung pikon na talaga siya. Kasi nga, ano ba? Parang magaganon na siya. Pero, ayun nga, pero nagbabati naman kami after nun. Ayun nga, yung mga persistent kasi, diba? Yung parang napapagbigyan, napapansin. Kaya kung sino yung mga tayong lahat, diba, kailangan natin ng pambayad sa camp. Yung alugin na natin yung gates of heaven na, Lord, baka naman. Yung parang wag tayo tumigil na, Lord. Yung parang sabihin mo na lahat ng kailangan natin kay Lord. Yung kalampagin na natin yung langit para ma-receive natin. Kasi nga, ino-honor ni Lord yon yung pag makulit tayo. Kaya yon, mag-pray lang po tayo ng mag-pray. Tapos yung pangalawa dito, yung persistence of the Father. Yan. Ito yung, connected to dun sa nauna kanina. Yung sa, provision of grace. Tapos ito, persistence of the Father. Yan, may napanood kasi ako. Isa siyang Jewish tradition. Ang tawag sa kanya, kezaza. Sabihin nga po natin. Yan, ang tawag sa kanya, kezaza. Etong Jewish tradition na to, yung mga sa isang village, kunyari dito isang village tayo, sa isang village, may mga elders na naglag. May mga elders na kumukuha sila ng clay pot. Ito, kunyari yun. Kumukuha sila ng ganon, o kaya yung malaking pitcher, basta yung clay na pitcher, kumukuha sila ng malaking ganon. Tapos yung tradition nila, kapag may nagrebelde sa na isang member ng family, ang gagawin nila, babasagin nila yung wait lang. Yung tradition nila, kapag may nagrebelde sa isang member ng family tapos umalis, kagaya ng prodigal son, tapos pag bumalik, ang gagawin ng mga elders na yon, kapag nakita nila na pabalik na yung rebeldeng yon, ang gagawin ng mga elders ng village, yung mga clay pots o yung mga malalaking pitcher, ibabasagin nila yon sa gitna ng village, tapos sa harap nung nagrebelde. Para sabihin na kinakat off ka na namin, tinuturing ka na naming patay, at kinokondem ka namin. Yon. Yun yung tradition ng kezaza. Tapos, etong father, ang ginawa niya, di ba yung prodigal son, lumayo siya, nagpakalayo-layo, hinanap yung sarili, tapos, basta, kung anong, di ba, na-encounter niya, yung mga naging trabaho niya, tapos, yun nga, nag-spend siya ng yung kayamanan na hiningi niya sa tatay niya, yun nalustay lahat. Tapos nung nag-decide siya na bumalik, kahit maging servant na lang daw siya,
Tapos yung di ko pala nabanggit, yung sa Quezada, inaabangan nila na yung mga elders sa village, inaabangan nila na bumalik yung rebeldeng yon para magawa nila yung tradition nila na magbasag nga. Tapos, ayun nga, tapos itong father na to, di ba nabasa natin dyan na nung nakita siya ng tatay niya, he had compassion, tapos he ran and fell on his neck and kissed him. Ang sinasabi dito, na kaya tumakbo yung tatay niya para para maunahan niya yung mga elders sa village na i-condemn yung anak niya. Ayun. Parang tumakbo yung tatay kasi inuunahan niya na bago pa makondemn yung anak niya, yayakapin ko na siya, yung ganon. Parang sinasabi dito na yung grace ni Lord, ina-outrun niya lahat ng condemnation na binibigay ng kaaway. Kaya ayun, yun yung persistence ng Father na yung gusto nating ma-meet si Lord. Kaya ginagawa natin yung mga bagay-bagay, pero hindi natin napapansin na gusto din tayo ma-meet ni Lord at may part din siya dun sa meeting, sa communion, di ba? Hindi lang tayo yung nagpe-prepare na lalapit tayo kay Lord, kundi siya, yung tumatakbo din siya papalapit sa atin. At ayun yung persistence ng Father na ina-outrun niya lahat ng condemnation, yung bago pa natin sirain yung buhay natin, malaman, yung ma-feel mo na kinokondemn ka, pero yung grace ni Lord, yung yayakapin ka, tapos tatanggapin ka, ganun. Kasi nga, yun yung love ni Lord, at yun yung love ng Ama na sinasabi dito sa kwento na to ng prodigal son. Yun yung ano yung kinakanta yung, the love of the Father is deeper than any love I know. Tapos yung grace, di ba, na natanggap natin, yung yung katumbas nga. Tapos, sabi dito, si Lord persistently siyang, yung nag-iintay din na bumalik tayo sa Kanya. Na yung mga sinaset nating time ng devotion, yung nag-iintay nga din talaga si Lord doon. Kaya, ayun. Tapos, yan, sabi ko dito, mahal tayo ni Lord at gusto niya tayong ma-meet. Gusto niya na ma-encounter natin siya. Kaya tayo, willing po ba tayo bumalik sa heart of worship, di ba? Kahit yung paano tayo magiging persistent lalo, di ba? Kahit mahirap yung daan pabalik, yung babalik ka pa din. Tapos yung pangatlo, the persistence in prayer. Ito yung babalik tayo kay Abraham. Kasi itong yung message nga na to, dahil lang nabasa ko yung buong chapter 18 ng Genesis. Sabi dito, then he said, let not the Lord be angry, and I will speak but once more. Suppose 10 should be found there. And he said, I will not destroy it for the sake of 10. Ito yung kinukulit ni Abraham yung Panginoon nung time na to na, Lord, pag may 50 na natira dito sa city na to, kukonsume mo pa ba? Yung parang masusunog pa ba sila o mapaparusahan pa ba? Hindi, kasi may 50. Paano pag 45? Paano pag 40? Pag 30? Paano pag 10 na lang? Yung maging persistent tayo sa mga pagpe-pray sa Panginoon. Kaya, ayun nga, kasi nga, ino-honor ni Lord kapag nangungulit tayo sa Kanya. Kasi nga yung paulit-ulit na si Lord, namumove na nga siya kapag persistent tayo, pag di tayo tumitigil sa mga pagpe-pray. Kaya yung sinasabi sa Matthew, di ba, yung mag-ask tayo, humingi tayo kay Lord, hanapin natin siya, isik natin, at yung knock, yung kumatok tayo, kung kinakailangan na, yun nga, yung kalampagin na yung gates of heaven, yung gawin na natin para ma-receive nga yung mga answers sa mga pagpe-pray. Tapos yung sa picture lang, parang naisip ko lang kasi yung difference ng mundo dati sa mundo ngayon. Tapos naisip ko yung pataasan na nga, yung basta padamihan ng mga na-achieve yung mga mundo, yung mga building, di ba? At sa atin, di ba, yung panahon natin ngayon, puro instant na lang din lahat. May instant noodles, may instant kape, may instant ganito, kung ano-anong instant. Kahit nga sabi sa mga nagliligawan ngayon, 2 hours pa lang magka-chat, sinagot na. Parang ganun ka-instant na, parang grabe. Parang
ba yun? Pero yun nga, si Lord, naghahanap kasi siya ng mga persistent pa din sa instant na mundo na to, na kapag ba hindi na sagot ni Lord instantly yung mga prayer natin, susuko na lang ba tayo? Ay, ito na nga lang pagpe-pray ko kasi di sinasagot ni Lord. Parang susuko na ba? Sabi nga dito na si Lord, naghahanap siya ng mga pananampalataya sa mga Kristiyano na hindi nag-e-expire. Yung faith po ba natin may hangganan? Lord, pag di mo sinagot yung prayer ko, April 1 na. Parang wala pang pambayad. Parang bukas na yung camp, ganun. Parang na-expire ba yung mga faith natin? O nagpe-persist na, basta, Lord, alam ko sasagutin mo yung prayer ko. Yung mga ganun. Kasi sabi dito, yung preparation, hindi to one-time event lang na isang araw ka lang magpe-prepare. Kundi, ang meaning nga din nito, yung stubbornly hopeful ka na, yung makulit ka nga sa Panginoon. Yung sinasabi ni John Rex, nakikita na natin yung mundo, yung sari-sari na yung mga balita. Pero gano'n tayo ka-persistent na yung magsistay ka pa din kay Lord, maglilingkod ka pa din. Yun. Kaya dapat po, di ba, araw-araw hanggang madatnan tayo ni Lord, tapat pa din tayo sa Kanya. At sabi dito, as you live today, don't ask. Na pag-uwi natin, wag nating tanungin na, kailan ko kaya mamimit ulit si Lord? Kundi, tingnan natin yung buhay natin at tanungin natin yung mga sarili natin. Prepared ba tayo na mamit yung Panginoon right now? Tapos ayun nga, sa mga pagbabasa ba natin ng Bible, yung prepared ba tayo na pakinggan yung message niya sa oras na nagbabasa tayo ng Bible, sa mga pagpe-pray, nag-expect ba tayo na i-answer ni Lord yung prayer natin, na kakatagpuin niya tayo? Tapos yun nga, na-realize ko din, nung isang prayer meeting, prayer partner kami ni Gabi, parang na-realize ko din na si Lord yung lagi siyang nagbibigay ng message niya, pero yung tayo ba, yung palagi ba tayong nakikinig sa Kanya? O parang nawala na? Tapos sabi nga sa Jeremiah 29, and you will seek me and find me when you search me with all your heart. Yan, matatagpuan natin si Lord kapag sinik natin siya at sinearch with all of our hearts. Tapos sa Revelation 3:20, ito yung last chapter na ng Bible, pero mababasa natin na iniintay pa din tayo ni Jesus. Sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him, and he with me. Na kahit si Lord, di ba, nagpe-prepare siya to commune with us. At yun nga, ready po ba tayo na ma-meet si Lord at ma-encounter po siya sa araw-araw na ginawa niya sa mga buhay natin. Tapos, ayun lang po. To God be the glory po.